yung gas namin papunta roon ay mas masahol pa or mas malaki pa kaysa yung load na kukunin ko, na bibilhin ko or whatever. It's not even worth it, di ba? Kaya kung ano man yung paghiling ko mamaya ng 30 pesos load, yun lang naman kailangan ko eh. Hindi naman ako humihingi ng, pwede ba, for the whole month na lang or whatever. Hindi ganun eh. Mas gusto ko nga yung 30 pesos load para next time ulit, kung sakali man meron ulit akong pangangailangan, at least ibang tao na naman, at least I can be proud of that person. Hindi nyo alam na napakaliking bagay na yung person na gagamitin ko as an example para magising ko ang lahat-lahat. This is not all about 30 pesos load. This is about sharing. This is about understanding. This is about courtesy on my part na kahit napakaliit na bagay yung ikinontribute ng tao sa akin, I have all the courtesy to thank him na hindi katulad ng iba na kahit ilang milyon ang naibigay sa kanilang Lord through kung ano yung ginagawa nila para lang makakuha sila at makalikom lahat kung ano yung gusto nilang kunin. Mga bagay-bagay na materyales sa mundo, magkanong pera ang kinikita nila, but they don't even dare sharing kahit isang kusing lang. Dahil para sa kanila mga kaibigan, napakahalaga sa kanila ang isang sentimos. Napakahalaga sa kanila ang 30 pesos load. Sayang. Kaya nga, ipinapangalandakan ko lagi kung ano yung mga ni-upload ko sa YouTube because it will set as a good example. Hindi nangangahulugan na, gumawa ka ng ganito, bakit mo pa ipangalandakan na gumawa ka rin? No, it's not. They were meant to really teach us dahil kung wala tayong nakikita, kung wala tayong nababasa sa Biblia o kaya mga videos about the Bible, hindi rin natin alam kung ano mga samples na kailangan nating sundin. At ganun din po ang ginagawa ko. Okay? Hindi ko rin pwedeng i-erase yung mistika noon na lukaret at kung ano-anong pinaggagawan ko because hanggat nandun ang Mary Magdalene, okay, iba-ibang mga makasalanan sa Biblia at hindi sila na-erase, then I will not erase mistika na siyang naging mistika sa mundo. Kung anong ginawa ko, it will never be erased. Kahit anong gusto nyong mangyari, I will never erase because that was me then. Wala na akong pwedeng ihambing kung erasin ko na yon. Hindi pwedeng sabihin na, makasalanan yun, or ito lukaret yun, naughty yun, or kung anong pinaggagawa niya, it was all about worldly. Pero ito now me, ito na ngayon ang mistika. Pwede mong ihambing yun noon at kung sino ngayon. Kung hindi ko pwedeng ipakita yon yung noon, ano ang ipapakita ko as an example? Ha? Kaya nga ako, mas gusto ko pa nga yung mga, preacher na sila daw ay lasenggero, sila daw ay drug addicts on their past lives at ginagawa nilang testimony kung ano yung past life nila kaysa yung sobrang napakalinis na akala mo wala silang mga itinatagong mga kalansay sa kanilang loob. Ha? O kaya loob ng kanilang closet. Nagpipretend na they are all very pure. Pinanganak sila na walang kasalanan. Hindi ako naniniwala sa mga tao. I'd rather listen to somebody na nagte-testimony kung anong kasalanan niya dati, kung anong mga ginawa na niya dati, and he will never be called as perfect because hanggat nandito tayo sa mundo, we will never be perfect. We're always committing sins. Marami rin yung nagsasabi na, wala na daw tayong kasalanan dahil inako na daw ni Kristo lahat ng mga kasalanan natin. Kaya nga daw siya nagpapako sa krus. It's very sad. So, pwede na lang daw silang gumawa lahat kung anong gagawin nila because they are already clean since then. Oh, wow. Kailan ba sinabi sa Biblia? Ha? Oo. Bumaba si Kristo dito. Sa pamamagitan ng kanyang salita, bumaba siya. Pero yung Diyos na yun, siya rin yun. Salita lang niya yun. Diba? In the beginning, there was Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nung una, merong salita. At yung salita na yun ay, with God. Ibig sabihin, kaninong salita? God. Kaninong salita itong mga sinasalita ko? Ako. Ako rin to.
the Lord was God. And Mystica was me. Or Mystica is me. Yung salita ko is me. Ako yung nagsasalita. Ako pa rin to. So ngayon, ang ginawa ni Lord, ginawa ng Jesus, ginawa ng Ama, symbolic yung Ama eh. Ama is, the Father as the head. Jesus Christ is the head. We belong to one body. And Jesus Christ is our head. We are all members of His body. Lahat tayo ng mga nilalanggit sa mundo, mga tao, human beings, lahat tayo ay parte ng katawan ni Kristo. Sabihin mo na lang itong mundo ay katawan yan. Sino ang namumuno sa lahat ng mga parteng katawan yan? Ang Lord, ang Jesus Christ, the Father. The Spirit. God is Spirit. Ano sabi niya? And we should pray through the Spirit. Kaya nga naman tayo, kung nagpe-pray tayo talaga, i-concentrate natin ang kinakausap natin. Kinakausap natin yung espiritu na nandito, dumadaloy sa dugo natin, nasa puso natin, or lahat kabuuan natin. Spirit yan. Dahil pag nawala yung espiritu na dumadaloy sa dugo natin, paano ba tayo mabubuhay? God is life. O, di ba? God is spirit. God is life. At sinabi niya na pinadala niya si Kristo through blood and water. Pag naubusan tayo ng blood sa katawan natin, di ba lagi tayong namamatay na agad? At pag naubusan din tayo ng water sa buhay natin, sa sarili natin, sa katawan natin, tayo ay namamatay din because God came with blood and water. Nasa Biblia yan. And Jesus Christ was just a symbol na bumaba dito as a tao, pero hindi siya tao. He was just a symbol dahil hindi pwedeng bababa yung salita na yun na salita lang. Otherwise, tayo magiging curious tayo, matatakot namin, nagsasalita sa likuran natin, sa harapan natin, o kaya tagiliran natin, na salita lang. Eh di matatakot tayo, parang may nagsasalitang multo o ganon. So, God can make all things possible. Kaya yung salita niya naging tao para tratuhin natin o kaya tingnan natin na tao yung kaharap natin, but you don't know kung sino yun. You don't know ngayon kung sino nagsasalita. Ako lang yung nagsasalita. But the words coming out from my mouth is God.